Ikinatuwa naman ng ilang OFW ang patuloy na pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Para naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, walang dapat ipag-alala ang publiko rito. Ang mainit na balita, hatid ni Mariz Umali. Pagka-uwi ng Pilipinas, diretso sa money changer ang mga simang ito para magpapalit ng kanilang mga dolyar. Sulit daw para sa kanila ang pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Di mas maganda, mataas ang dolyar. Ngayon lang naman umuwi, umabot ng 50 Natutuwa rin ang flight attendant na ito sa pagtaas ng halaga ng dolyar, habang ang OFW na ito nag-ipon daw ng mga dolyar habang nasa Riyadh at pinapapalit niya kapag mataas ang dolyar. Sa mga nakalipas na araw, naglalaro sa 50 level ang palitan ng piso kada dolyar. Noong Lunes nga, near 11-year low ang palitan. At bago matapos ang taon, baka sumampa pa sa 52 level ang palitan. Wala naman daw dapat ipag-alala rito ang publiko ayon sa Bangko Sentral. Mali rin daw sabihing humina ang piso. Worst, weakest is misleading because exchange rates are prices. Ayon sa mga eksperto, natural lang na bumaba ang halaga ng piso at ilan pang Asian currency kontra US dollar dahil lumalakas ang ekonomiya ng Amerika. Dahil daw kasi sa pagtaas ng interest rates sa Amerika, marami ang naglipat ng kanilang mga investment doon. Ang mahalaga, ayon sa BSP, nananatiling matatag at masigla ang ekonomiya ng Pilipinas at hindi sumisipa ang presyo ng mga bilihin. We're not in a contest. We are managing the economy that's consistent with our economic fundamentals. What's important is the economy is growing very well. Inflation is under control. The financial system is safe. Sabi naman ng isang ekonomista, bumaba rin ang halaga ng piso dahil mataas ang demand sa Pilipinas ng US dollar. Dahil daw yan sa pagtaas ng importasyon kasabay ng pinaigting na infrastructure program ng Administrasyong Duterte. Tumaas din daw ang imports ng private sector. Malaking bagay din daw na may sapat na dollar reserves ang bansa. Sa kabuuan, positibo raw ang epekto nito sa ekonomiya. It will make the growth of the economy more sustainable. Kasi kung pipigilan natin ang paghina ng piso, palagay na natin several ways. Number one is kung ang BSP mismo, ibibenta ang dolyar niya para maprotektahan ang level ng palitan sa 50 o 51, maaaring maubos ang inventaryo ng dolyar ng Bangko Sentral. Pag nangyari to, mas malaking sakit ng ulo to. Mariz Umali, GMA News.